Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng unang Korinto, chapter 10, verse 23. Unang Korinto or 1 Corinthians chapter 10, verse 23. Sabi po ng Amen. Ang nakakita na. 1 Corinthians chapter 10, verse 23. Yan. Sa Tagalog, unang Korinto, kapitulo 10, talatang 23 o 23. Yan. Ako, nakita na po ba? Amen. Siyempre, maganda pag sabay-sabay tayo eh. Okay, kung nakita na po, sundan nyo na lang po ako sa aking pagbabasa. Ito po ang sinasabi sa English version sa NIV. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. Yan, may lang po, no? Pero alam ko po may tuturo ang Panginoon. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat Lord dahil ang malang presensya patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaan. At alam ko po sa pag-aaral namin ng salita, Ikaw ang patuloy Lord God na hihiko sa aming mga buhay, especially Lord sa aming mga puso. Turuan niyo nga po kami Panginoon at bigyan kami ng puso Lord God na mapagpakumbaba na handang magbago at handa Lord God tanggapin ang lahat ng ituturo. Alam ko po Lord God, hindi po ganun kadali. Bisa Panginoon na tanggalin ang mga bagay Lord God na nakasalayan namin. But Lord, as we read, Lord God, as we hear your word this morning, Lord, turuan niyo po kami. Samahan niyo po ang iyong lingkod at gamitin mo ay sa iyong kagustuhan. All for your glory. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan na po natin ang Panginoon. Hindi po makakapunan po ang bawat isa. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay yung ano po yung na-share. Na-share ko kahapon. Na doon po sa ministers meeting kung saan po ang mga kasama po natin ay kapastoral at mga leaders sa section 5. Ayan. Gusto ko po maging aware tayong lahat na tayo po ay tawag doon, part po ng STDC, Southern Tagalog District Council, at tayo po ay nasa section 5. Sa STDC po ay meron pong 8 section. Yan, section 1, section 2, section 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang section 7 and 8 sa Mindoro, ang section 6 dito sa Quezon, section 5 Laguna and Batangas, section 4 Cavite, section 3 Rizal, then section 2 ay parang naghalo-halo siya ng Quezon City na Caloocan, at yung section 1 Metro Manila. Ayan, saan po tayo? Section 5. Ayan, para po tayo ay aware. At isa po sa tawag doon, binigay nila sa aking topic ay yung tinatawag na Ignite Our Habit. Ayan. Sino pong nakakarinig na sa inyo ng salitang habit? Amen. Habit, no? Kinagawian. Yung nakasanayan. Amen po ba? So sabi nga po, no, kapag tinawag natin yung salita na habit, alam ko ang bawat isa sa atin ay makaka-relate. Amen? Sabi ko kung bibigyan ko kayo ng papel ngayon dyan, at sasabihin ko, isulat nyo ako ano yung mga habit nyo, sigurado ko may masusulat kayo. Amen? Sabi nga po, no, una, i-define po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng habit o yung word na ginagawian. Sabi nga po natin ginagawian. Ginagawian. Yan. So kapag sinabi ko palang habit, ito yung tinatawag na a settled or regular tendency or practice. Pag sinabing settled, parang hindi na yung pinag-uusapan pa. Kapag naisip mo, gagawin mo. At walang kahirap-hirap. Parang ganito lang yan. Gusto magkape, kahit mainit, magtitimpla ka. Amen po ba? So sabi nga, especially one that is hard to give up. Amen? Sabi nga, a thing done often, usually done easily. Ibig sabihin parang walang ka-effort nagagawa mo. An act that is acquired and has become automatic. Amen? Eh, nabanggit ko nga po kahapon doon sa gawain sa aming mga pastor. Sabi ko, alam niyo po ba yung habit, napakalawak ng scope nito. Meron kang habit na apektado ang pisikal mo. Amen po ba? Sino rito yung ang habit na ay mag-exercise? Sino rito yung habit matulog? Amen. Yung bagong gising ka pero matutulog ka pa rin.
Alam niyo ba ang habit din yun? Sino rito yung may habit na manyana? Mamaya na. Yung alam mo kaya mong gawin ngayon, pero sabi mo, mamaya na yan. Mahaba pa ang oras, tas gabi na, doon ka ngayon magkakarami. Amen? Habit din yun. Amen? Pinuturo ni Jari sarili niya. Ayan. So marami. At alam niyo po ba, kasama rin sa habit yung vices. Bisyo. Ang mga bisyo, habit din yan. Kaya nga minsan, di ba, hindi na napag-uusapan yan. Pag nagkaayaan, mabilis lang. Amen po ba? Amen. So sabi nga pag sinabing habit, isa ang gusto kong maunawaan natin. Ang isang habit po, hindi ito automatic sa buhay ng tao. Sinabi ba kanina, parang pag ginawa mo ang bilis. Pero ang totoo, pag sinabing habit, ito po ay isang bagay na na-practice mo. Isang bagay na dinevelop mo sa buhay mo. Amen? Alam niyo po ba yung katamaran? Habit din yun. Kaso nga lang, hindi ka naman tamad talaga. Kaso nga lang, pinapractice mo na magpaka. Amen? Hindi ka naman din talaga chismosa. Kaso nga lang, pinapractice mo na maging chismosa. Ayan, wala tayo dito yan. Sabihin, wala dito. Sino nga ba yung... Amen po ba? Hindi, sabi nga kasama rin sa pwedeng habit mo yung ginagawa mo sa katawan mo talaga. Yung mga bagay na tawag doon yung dati hindi mo naman ginagawa. Pero bakit siya regular ngayon? Kasi ang totoo, ginusto mo. Sabi mo nga sa katabi, ginusto mo eh. Amen po ba? Amen. Nakaka-relate tayo? So, alam niyo po yung salitang habit na to, parang sarap pakinggan, pero isa po sa katotohanan, alam ko ang bawat isa sa atin na mag-agree. Just say aloud amen kung totoo to. Meron tayong mga good and bad habits. Amen! Amen po ba? Amen. Di ba? Aminin natin sa hindi, alam natin na meron tayong mga tinatawag na mabubuting gawain at alam naman din natin hindi mabuting gawain. Amen. Amen. Yung isang bagay na alam mo na dapat na hindi na, pero dahil nga naging habit mo, ang hirap. Sasabihin ko sa inyo, direct to the point, hindi po madaling bitawan kapag habit mo na. Yes! Amen? Baka makapagsabi dito, kung tinanggap ko si Lord, hindi na. Miracle ang kailangan na. May mga nangyari, miracle. No? Yung talagang nawala yung, alam mo, naninigarilyo, nawala talaga yung panlasa. Yung paglalaway sa sigarilyo. Pero, napaka-rare. Bakit? Kasi process ang mas maganda. Amen po ba? Yun. Ay nabulunan. Praise God. Amen. Kasi gusto ng Lord maging maayos ang buhay natin. Amen po ba? Amen. Hindi tayo tawag doon, hindi tayo tututok sa bisyo. Pati yung pagka-Facebook mo, habit yan yung pagpupuyat mo. Yung pagkain mo, busog ka na, kain ka pa rin ng kain. Amen? Napakalawak ng scope ng habit. Kaya nga sabi ko, i-differentiate natin siya sa good and bad. Amen? Kaya nga sabi ko, pag pinalista ko kayo, marami kayong malilista, pero isa po sa mahirap kasi tingnan ngayon, ay hindi mo masabi kung ano yung bad at ano yung good habits. Akala mo porque hindi ka nag-aalak, hindi ka nagsisigarilyo yung ginagawa mo, good na. Hindi mo alam, makalimang kape ka sa isang araw, bad din yun. Amen po ba? Tatanong iba pa, ibig na natutulog ka na, pinipilit ko pa yung mata mo dumilat, nakaskulon, habit na rin yun. Amen? Inay. Inay. Dalawa na kayo, Inay. Normal lahat. Check siya. Tato tayo ni Inay. Amen? So, sabi nga po, napakahirap i-determine kung ano yung good and ano yung bad. Kaya ngayong umaga, ayun po ang pag-uusapan natin. Tutulungan tayo ng salita ng Panginoon para atin pong malaman
kung ano nga ba yung mga good habits at ano yung bad habits. Di ba po ang pamagat natin, ignite our habit. Ano ibig sabihin nun? Na pag umapawin natin o pag-alamin pa natin ang paggawa o yung mabubuting habit natin. Amen. Ready na po ba bawat isa? Amen. Ayan. So sa ating pong binasa kanina, ulitin ko lang po, may dalawang pong bagay dun na, o dalawang salita na gusto kong tandaan natin. Sabi nga po dun, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. Sabi niyo po, beneficial. Pangalawa, I have the right to do anything, but not everything is constructive. Constructive. Ano yung dalawang word? Beneficial and constructive. Ayan po yung nabanggit dito ni Apostle Paul. No? Pero bigyan ko po muna kayo ng context. Kasi isang verse lang yung kinuha natin eh. Pero mahalaga maunawaan natin yung context nitong verse na to. Sa pinasa po natin, kung babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 10, 23, hanggang pinakadulo niya, hanggang 33, ang context po nito ay tungkol po doon sa pagkain. Sabihin niyo po, pagkain. Na kapag ikaw daw ay isang mananampalataya, actually, you have the freedom to eat whatever, kung ano yung hinain sa'yo. Amen? Kaya kung may nagsabi sa inyo, huwag kayong kumain ng dinuguan, hindi na ba yun? Bakit? Kasi actually, pwede nyo kainin. Kailan nga lang na ba nagiging masama? Kapag inubos mo yung isang kaldero ng dinuguan. Amen? Amen. So sabi na ano, ang pinakatawag doon, context ito, it's about believers' freedom. Tayo ba ay pinalaya ng Panginoon? Amen. So kapag pinalaya ka ng Panginoon, hindi ka namumuhay na parang takot ka gawin ang mga bagay. Lalong narinig mo, ay, wag na yun. Kaso nga lang, dito sa context nito, sinasabi rin, na sa lahat ng ginagawa mo, dapat maging aware ka rin na hindi ka magiging katitisuran ng kapwa mo. Amen. Halimbawa lang po, sa dating paniniwala ni Lance, bawal kumain ng dinuguan. Amen? At magkasama kami. Ngayon, dinainan kami. Dahil sa sinabi niya, Boss, iba po, bawal kumain niya. Huwag mo kumain niya. So sa time na yun, anong gagawin ko dapat? Kakain ako o hindi? Hindi. Hindi muna, kasi hindi ko naman pwedeng ipaliwanag sa kanya sa oras na yun eh. Amen? Amen. Pero makita niya ako sumubok agad, pwede maaari siyang matisod. So ang pangangalagaan ko, siya. Amen? Kaya nga pangangalagaan ko siya na huwag siyang matisod. Hindi ko sinasabi na tawag doon na ako ay nabother dahil sa sinabi niya, kundi gusto ko siyang alagaan na huwag siyang matisod. Amen po ba? Pero ang pinakadulo sa dulo dito, sinasabi na, in everything we do, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Amen po ba? Amen. Kaya kung i-relate natin yung pag-usapan natin about habit, ang tanong, ang mga gawain ba natin o kinagawian natin ay nakakapagbigay ba ng glory sa ating Diyos? Amen. Ayan. So alam ko, ready na ang lahat? Ready na po ang lahat, ano? Tulad nga po na sinabi ko kanina, ang ating pong habits, nakaka-apekto po ito sa aspeto ng ating buhay. Ano po yung isa? Physical, emotional, mental, at spiritual. Grabe nga po, pag physical, paano tayo nakapektuhan physical kung ano yung ginagawa mo? Baka mamaya sa sobrang habit mo, sa ginagawa mo yung habit mo ay nakapagbigay na ng sakit sa'yo. Alam niyo mo ba yung word na silent killer? Sino na nakarinig dito ng silent killer? Amen. Bisan akala natin, malakas pa tayo, kaya pinapapatuloy natin yung ginagawa natin. Pero hindi mo alam, unti-unti na palang dinudurog o binawasak yung kaloob-looban. Amen. Physical yun. Then emotional. Paano tayo nakapektuhan ng ating habit emotionally? Sino rito yung mahilig mag-alala? Alam niyo po ba yung worrying, nagiging habit din yan? Amen? Wala nang pambili ng ulam. Naisip mo na, wala nang pang-tuition. Naisip mo na, wala nang pambayad ng ano. No, lumalawak. So, na-apektuhan ka mentally and emotionally. Amen po ba? So,
ba, meron na, di ba, meron may habit ng tinatawag na daydreaming. Sino rito yung mahilig mangarap? Kahit mangarap ng gising. Wala naman mangarap ng tulog. Di ba yung, andyan ka pero kinakausap, ha? Di ba, habit din yan. Na yung parang nag-iisip ka, ang kamalayang nawala. Meron kaya nun dito? Ay pre, wala ngayon, habang nagkasalita ako, nandun pa siya sa Tyson. Harap niya na yung teacher niya kung paano niya gagawin yung project. Now, and spiritually, makikita rin sa buhay ng spiritual mo kung ano ang habit mo. Kung nag-pray ka ba, habit mo ba magbasa ng salita ng Lord? Yes. Habit mo ba na matuto o sumunod? O habit mo lang na bahala na? Amen po ba? Amen. Ayan, so napakahalaga po na tawag doon ma-determine natin kung ano ang good habits and bad habits. Kaya po meron na tayong dalawang pag-usapan. Okay po ba sa inyo yan? Amen. Pero tignan 5 puntos. Ayan, dalawa lang ito. Mabilis lang po ito. Ayan na, lumabas na. Ayan na po yung, Best life. Best life. Magic word. Mabilis lang ka. Hindi tayo ng magic. Hindi, dalawa lamang po. At syempre po kahapon, medyo nagano ako, hold back, pero ngayon hindi po. Ayan. Unang bagay po, Bilis. dapat natin maunawaan kung ang habit ba natin ay tinatawag na meron ba itong benefits tayo. O is it beneficial? Alam niyo po pag sinabing beneficial, sino rito yung nakatanggap ng SAP? Yes. Sino? Taas kami yung nakatanggap ng SAP? Yes. O sige, yung pinakabago na lang yung nakatanggap ng food allowance. Sana all. Alam niyo po, ang tawag doon, benefits. Sino yung nagtrabaho dito na nagagamit mo yung SSS, yung PhilHealth, yung Pag-ibig, ano tawag doon? Benefits. Amen po ba? Ibig sabihin, sa sinabi dito sa salita ng Lord, everything is permissible but not everything is beneficial. Actually, lahat pwede mong gawin. Pero ang tanong, meron ba itong magandang na ibibigay sa'yo? Amen po ba? Amen. Sabi nga po, kailangan nating tingnan kung sa ginagawa nating habit sa bawat araw, are we gaining something good? Amen? Let's be direct to the point. Sabi mo, tamaan na tamaan. Tamaan na tamaan. Magbago. Bago. Dahil mahal ka ng Lord. Ano bang bagay na ginagawa mo na walang nagiging magandang resulta? Bad habit yan. Amen po ba? Amen. Kaya nga sinabi, do we benefit from our habits? May naitutulong ba ito sa atin? At yung sinasabi nga ba na relevant pa ito, dapat ko ba talagang ginagawa yan? Dapat ba talagang tawag doon tinatanggap ko pa yung bagay na yan? Amen po? Nakukuha natin? Kasi nga, meron tayong mga habits na ang katotohanan, inuubos ang oras lang natin. Sinasayang lang ang oras natin. May mga habits din tayo na sinisira ang katawan natin. Amen po ba? At maaaring sumira din sa ating pamilya. Ayun po yung pinakamabigat sa lahat. Na kapag meron kang habits na pwedeng sumira ng pamilya mo o ng mahal mo sa buhay, automatic that is bad habit. And yun, tanong ko sa bawat isa sa atin, hahayaan mo ba yun? Okay lang ba sa'yo na mangyari yun? Dapat hindi. Kaya nga sa umagang ito, sa bawat isa sa atin naririnig natin ito, kasi gusto ng Panginoon maunawaan natin kung ano nga ba yung tinatawag ng good habits and bad habits. Sa ginagawa mo, meron ka pang benepisyo doon na nakukuha. Baka wala. Walang naitutulong sa'yo. Yun lang yung pinaka-short words na mag-determine o magbibigay ng kaunawaan sa word na benefit o beneficial. May naitutulong ba? Sige, tanongin mo yung katabi mo, may naitutulong ba? Kasi kung wala, kailangan bitawan. Tingin mo. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya gusto ng Lord maging aware tayo sa mga bagay na nagagawa natin na hindi naman pala nakakatulong sa atin.
lahat tayo dito ay pinatawad ng Panginoon. Amen? Amen. Meron ba rito malinis na walang kasalanan? Wala. Wala. Pero kailangan lahat tayo handang magpaturo at magpabago. Amen po ba? Lalo na sa ating mga bad habits. Amen. At hindi lang po yun. Meron pa nga sinasabi rito na malalaman mo kung nagbe-benepisyo ka pa doon, yung tinatawag na sa mga habit mo ngayon, relevant pa ba? Pag sinabing relevant, napapanahon pa ba? Maaari kasi may mga habit ka noon na okay sa'yo, pero sa ngayon, hindi na. Amen po ba? Halimbawa, ito na naman, tamaan, sinong tamaan? May trabaho ka na. Sino dito may trabaho? Taas kamay. Oo. Yan. Walang sweldo. Kung dati, kung wala kang trabaho, okay lang sa'yo, nag-umising ng anong oras, at gusto mong gawin ng anumang oras, isa sa katotohanan, hindi na yung relevant ngayon kapag may trabaho ka na. Yes. Dahil unang-una, may boss ka, amen? Yes. May kailangan kang pangalagaan, amen? Amen. Kaya kailangan yung dati mong gawain na parang nakakatulong sa'yo. Pero ngayon, kung nakakapagpapigil sa'yo para sa paglago mo, lalo na sa karir mo, bitawan mo na yan. Sabi mo sa katabi, bitawan mo na yan. Taon mo niya. Magbago na tayo. Bago tayo. Amen po ba? Amen. Lalo na sa mga may pamilya na. Amen. Kung dati, sabi nga yung mga anak namin, may mga tatanggapin silang may mga tatanggapin silang pamasko kayo sa... Pamasko tuloy. Ano ba yun? Scholarship? Pamasko. Yan na, matake ng utang. Baka mapuntahan namin yan pasok. Sabi ko sa kanila, di ba kasi pag binata ka, o dalaga, pera lang si Ruth. Di ba? Nabibili mo kung anong gusto mo. O, di ba? No? Hindi mo pag-iisipan na, ay, pangbabayad ko na ng bills, na pangbigyan mo nga, pandagdag na pabili ng bigas. Di ba pag binata at dalaga? Amen? Pero kapag may asawa ka na, kung ang habit mo nung binata ka ay mamili ng mamili, at hindi ka mag-save, kapag may pamilya ka na, hindi na relevant sa'yo yun. Yes. Kailangan, ngayon, marunong ka na mag-isip. Tipid. Kapag dating pa lang, bayad. Tagis. Kuryente. Bayad. Pero dapat ang muna sa'yo, tithes. Yes. Amen? Amen. Amen! Amen. Yan. Pero, tuloy tayo. Hindi na dapat yung gusto ko dito, gusto ko diyan. Hindi na gano'n. Hindi na relevant yun. Yes. Amen. Lalo na kung tayo ay nasa middle range nga yung sweldo natin. Amen. Baka mamaya yung gusto mong bilhin, sweldo mo 6,000, gusto mong bilhin 8,000. Negative ka pa. Amen. So yung pagiging impulsive buyer mo, no, hindi na yan relevant. Yung habit ko ng bili ng bili. May patalasas yung gano'n. Bili mo ko yan, bili mo ko yan. Di ba? Hindi na ganun tayo ngayon. So, sabi nga hindi lang yun. Alam ko, nauunawaan nyo, may iba pa tayong mga gawain na hindi na talaga relevant ngayon sa atin. Yes. Halimbawa, ang inay. Inay, bati po tayo. Peace. Ang inay, napakasipag. Laban ng laban, walis ng walis, map ng map. Pero hindi na relevant sa kanya ngayon. Yes. Pag nakita mo si inay nagmamap, pwede mo nang kurutin sa singit si inay. Yung inay, magpahinga ka na po. Kasi kapag nadulas ka dyan, hindi ka na po tulad ni Jeremiah, pag nadulas, tatayo agad. Pag ikaw ang nadulas, inay, magtatayo sa'yo, inay. Kasi sa sobrang, hindi mo na kaya kapag mabigat na at delikado sa buto. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga masisipag, dumarating talaga din yung time na magdahan-dahan. Amen po ba? Nakukuha natin? Amen. Ayan, so si Rehan, napapagalita ko minsan yan, alam niyo ba? Kasi buntis siya, pero kung makakakit yan dun sa pag kukuhain yung sinampay, tsaka kung makatakbo, parang walang laman yung tiyan. Kaya sinasabi ko siya, uy, dahan-dahan ka ba? Kasi sabi ko niya, ingat ka dyan ha. Amen po ba? Kasi kailangan niya mag-ingat. Yes.
So sa bawat isa sa atin, alam po nakaka-relate kayo. May mga bagay tayong ginagawa na dati okay, pero hindi na relevant ngayon. Amen. Kaya dapat, ano daw, mag-isip. Isip. Nakukuha natin? Ano yung unang word? Beneficial. May naitutulong pa ba sa atin? So kung wala naitutulong, ano tawag dyan? Bad habits. Or not relevant habits. Pero kung may naitutulong, ano yun? Good habits. So bilang Kristiyano, pasok tayo. Saan nga ba ang habits na maganda na alam nyo may maitutulong sa atin? Unang-una, ano? Pray. Kung meron ka magandang maging habit, ano yun? Maging mapanalangin. Pangalawa, Bible. Bible. Bible reading, devotion. Amen? Pangatlo, Fellowship. fellowship. Kasi malaki ang naitutulong sa atin. Amen po ba? Amen. Sabi nga no, hindi lang tayo napapalago spiritually, pero emotionally and mentally, Yes. napapalago rin tayo. Na-encourage tayo, na-inspire tayo. Amen po ba? Amen. At physically din, ganun din. Kasi yung Biblia, pag binasa mo, tuturuan ka rin kung ano yung mga dapat at ano yung mga bawal. So, nakuha natin? Amen. What's the first word again? Beneficial. Sabi nga pa natin malakas, beneficial. Beneficial. Ay na ba yung pinakamalakas? Ben- 1, 2, 3. Beneficial. Good. Beneficial. Pangalawa, yung tinatawag po na constructive. Constructive. Sino, anong word ang naisip nyo? Anong trabaho naisip nyo pag narinig yung word na constructive? Construction. Yan, wala nang worker. Construction lang. Ibig sabihin, merong na-build. Yes. Amen. Yan. Ibig sabihin, merong nabubuo sa'yo. Amen po ba? Ano ngayon ang ibig sabihin? Kailangan mo itanong kung yung habit mo ba ay nakakapag-build up sa'yo. Amen? Make sense ba? Diba una, beneficial, may naitutulong sa'yo. Pangalawa ngayon, constructive, may naidudulot pa sa'yo. Sa gawain mo ba, sa mga habit mo ngayon, makikita mo ba na lumalago ka, kapatid? Parang yung mga katabi mo, lumalago ka na. Umuunlad ka ba? Amen po? Kaya nga po sabi ko salamat sa Lord, napakaganda ng word niya. Beneficial and constructive. Ibig sabihin, may naidudulot ba itong mabuti sa iyo? Nakakatulong ba ito para may ma-develop na maganda sa iyo? Amen. Amen? Yung habit mo ba, nagpapatibay ng samahan? Sa pamilya, sa relasyon. Amen po? Yung habit mo ba, makapagpanatili ba sa yan sa trabaho mo? O hindi? Yung habit mo ba, makakapagpatibay at papalago ng relasyon mo sa Panginoon? Amen? Yung habit mo ba, makakapagpalakas ang katawan mo o makakapagbigay sa iyo ng sakit? Amen? Amen. Napakalawak, no? Pero sinasabi nga, kailangan mong tingnan kung meron ba itong makapag-stock sa'yo. Lumalago ka ba? Gumaganda ba? O gaganda ba ang buhay mo o ang estado ng buhay mo? Amen po? Amen. Kaya sabi nyo, bilang mga disipulo ng Kristo, dapat una iniisip natin yun. Na sa lahat ng ginagawa natin, makakatulong ba ito para ma-serve yung purpose natin? Bilang mga anak ng Panginoon. Nakakapag-develop pa sa atin ito yung tinatawag na ano yun? Christ-likeness. Christ-likeness. Ayun pa rin yung ating dulo. Kaya nga, mga kapatid, sabi ko diba, maikli lang to. 2 punto lang. Ano yung una ulit? Beneficial. At pangalawa, constructive. Ayun po yung 2 word na binigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Para ma-determine natin kung ang ating bang habits ay good or bad. Paano nga ba natin unang malalaman kung bad habit to, kung wala tayong benepisyo na tatanggap? Amen po ba? Pangalawa, bad habit ito kung imbis na ma-build up tayo, sinisira pala tayo dito. Amen? Amen. Ano ang dapat? Kung good habit, kailangan may naitutulong sa atin,
Pangalawa, merong nabibuild up na maganda sa buhay natin. Amen po ba? Amen! Amen. Yan. Pag hindi pa po kayo nag-amin, dadagdagan pa natin. Amen. Kasi hanggang doon na lang. Pero, alam ko po na hindi ganun kadali. At alam ko rin po, dahil sinasabi rin sa salita ng Lord na hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Yes. Amen po ba? Amen. Dahil mismo si Apostol Pablo, sinabi niya, gusto kong gawin ang mga bagay na alam kong tama, pero nagagawa niya pa rin yung mga bagay na hindi dapat. Bakit? Kasi kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu Santo. Pero sa umagang ito, kapatid, alam ko na intindihan mo ang salita ng Lord. Ang bawat isa sa atin. Alam ko na makuha natin ang gustong mangyari ng Lord sa buhay natin. Na kailangan natin ma-determine kung ano yung mga bad habits. Kasi kapag nalaman mo kung ano yung bad habits mo, diyan mo yun siya matatanggal. Amen? At yung tinatawag na doon ka ngayon, magsisimula ma-ignite yung good habits. But then, on our own, we cannot do it. Sabi mo, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Sabi mo, hindi ko kaya. Kaya. Kaya nga nandiyan dyan, ang banal na Espiritu Santo tutulong sa atin. Amen po ba? Amen. Sabi nga, walang perfecto sa atin dito. Pero salamat, meron tayong Diyos na perfecto na kaya tayong baguhin at handa tayo tulungan. Amen po ba? Amen. So, pupunta po ako sa pinakadulo. Yung sinabi nga po na ito yung kailangan natin laging tingnan. At lagi natin dapat i-consider na ang lahat ba ng ginagawa natin ay nakakapagbigay ng glory sa ating Panginoon. Ayun po yung pinakamadaling paraan para ma-determine natin kung ang ating bang habits ay good or bad. At kung ano yung nakita mong bad habits, ngayong umaga, kapatid, sasabihin ko, handa kang tulungan ng Panginoon. Now. Kailangan mo lang pagdesisyonan at makita ng Lord sa buhay mo na dinidesire mo na mawala na yan at mabago na sa'yo. Amen po ba? Amen. Handa kang tulungan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.